Hello, good morning! Hello, good morning. Good morning. Uy, ang ganda ng boses no? Ilang taon na to? Ilang taon ka na? 25 po. Matanda lang ako ng 1 year sa'yo. Okay. Try mong Magkadikit lang tayo. Yes. Parang one lang. Oo. Di ba? Gusto ko tong kausap. Medyo may support sa akin. Magaling kang bata ka. Marunong ka sumuport. 26 na. 25. 25 years. 25. Anong ginagawa sa buhay? Working po. Teka, asa ka nga pala ngayon? From Laguna. Laguna. Ano name? Caleb. Caleb. Hayop. Yung mga pangalan, di ba, pag nagpapakilala ka ng peking name, hey, what's your name? I'm Caleb. Hindi mo pangalan, Ganda na, no? hindi mo pangalan to, no? Screen name? Hindi. Ah. Yes. Siguro nagamit mo na to ng maraming beses na, no? Hindi ngayon lang. Anong trabaho ni Caleb? Sa offshore na hospitality company sa US, pero nasa Philippines ako nakabase. Okay. May asawa na si Caleb? Wala pa. May jowa? May girlfriend? Meron last week. Oh my God, meron last week? Oh. Ngayon wala na. Nag-break kayo? Ba't kayo nag-break? Ayun yung kwento ko Papa Jackson eh. Pero, ayun nga. Start na ba? How long were you together? We've been together for 5 years, more than 5 years, magsi 6 years. Ang tagal nyo. Okay. What happened last week? Kasi, dinicide ko na to end it all kasi feel ko ayun yung best for us. Tingin ko ayun yung hardest na decision na ginawa ko in my life so far. Pero kumbaga ako kasi gusto ko i-approach yung things logically and kahit labag sa emotion ko, labag sa feelings niya, sa feelings ko, I think it's the best thing to do. Okay, Pero wait. You want to approach things logically. Yes. Sa relasyon ninyo, that's how you treat your, logically? Siguro for the most part, and I think ganyan, isa rin yan sa parang naging pain points ng relationship namin kasi for example, meron siyang mga sinishare na problems. I would like to approach it on how to solve it instead. Sometimes kasi niya lang naman ang nakikinig. Parang hindi naman ayun yung parang naging dahilan ng breakup namin. Pero yung decision kasi na ginawa ko last week, it's something na alam ko na mahal ko siya, mahal niya ako, pero it's what's best for us. Parang ganun. Okay. Ang haba ng intro mo Ano nga dahilan mo? Nako, Caleb. Hindi. At bigyan ko muna kayo ng context siguro para mas maintindihan yung yung kung ano yung nangyari kasi Sabagay. nag-meet kami na ito. Etong after actually pandemic siya. Pandemic 5 years kami. So, ayun yung first formal na trabaho ko after ko graduate ng senior high school. So, diretso ako agad sa BPO industry. Nasa BPO pa ako nun before. Okay. And then, doon ko siya na-meet. So, siya naman, meron na siyang experience 2 years. Ano siya sa akin, 3 years na mas matanda. Okay, 3 years older than you are. Alright. Okay. Tapos, doon ko siya nakilala. Then, pabibo, then pasikat. Then, ayun, niligawan ko siya. Then, eventually, naging kami. Tapos, sa first year namin, we decided din na magsama na. Yan, maganda yung first 2 years namin. Actually, wala akong naging problema. Nag-live-in kayo? Technically, kasi nakatira kami sa parang apartment pero iba-iba yung room. Pero nung naging kami na, syempre, nagsama na kami. Ganun. Okay. Yan. And syempre pandemic din, kailangan kong
magstay doon kasi di ako makauwi doon sa bahay. Ano lang din naman, same province lang din, sa Laguna lang din yung talagang bahay ko. Then yung apartment na tinitira namin is mas malapit dun sa work namin. Kaya mas Okay. nag-decide ako na mag-settle. And then nung naging kami, ayun nga, naging okay naman yung first yung relationship namin. And background lang kasi galing rin siya sa long-term relationship or sa parang 6 years or 6 years relationship siya galing. And then parang na-share niya sa akin na meron siyang parang pangarap na gusto niyang mag out of the country, pero parang hindi naging supportive yung boyfriend niya, ex-boyfriend niya before. Okay. So, ako naman, syempre, gusto kong, before kami mag-settle and mag-build ng family, gusto ko yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay niya is na-achieve niya na. So in sinuportahan a ko siya. way, you're looking after her welfare. Is that what you're saying? Yes. Okay. And background lang din, galing kasi ako sa relationship na super toxic na kinokontrol yung lahat ng ginagawa ko. Parang nawalan ako ng freedom. So parang pinramis ko sa sarili ko na kapag nasa bagong relationship na ako, gusto ko yung partner ko hindi niya ma-feel na parang wala siyang freedom kapag kasama ako. Gusto ko magawa niya yung mga gusto niyang gawin and susuportahan ko siya kung ano yung mga pangarap niya sa buhay, ganyan. Okay. So ayun, sa first 2 years sabi niya gusto niya mag out of the country, mag travel. Pero ayun, sinuportahan ko siya, sige, pursue mo yan. Hindi ko alam kung familiar kayo, pero sa Europe merong tinatawag na program siya na kung saan parang may kukuha na host family from Europe, then pupunta dun, dadalhin parang siya narinig dun. ko na yan. Parang narinig ko na yan eh. Parang i-adapt ka ng family na yan. Okay. So, Yan. nagganon siya? Nagganon siya and sinuportahan ko siya. Sabi ko, push mo yan kasi it's something na ayokong pagsisiyan mo pagdating ng panahon. Kasi alam ko may age limit siya. Hindi siya pwedeng kahit anong edad gagawin yan. Dapat within the age limit. Parang 26 years old ata. Okay. So, before mag-26, pumunta siya doon. Then, full support ako sa pag-ayos ng papeles niya, sa pag-aaral niya ng language. Sa Austria siya pumunta, which is German yung language. Okay. So, sa pag-review niya, tinutulungan ko siya mag-review. Sa pag-ayos ng papeles niya, pagpunta sa embassy, yun sa Pasa, yan. Kasama niya ako at sundo ko siya. Then, masaya ako na, syempre, na nagawa niya yung gusto niyang gawin. Eventually, umalis siya. Tapos, naging constant naman yung communication namin. And yung promise namin dun before siya umalis is, and after parang 2 to 3 years, after ganong span of time is babalik na siya para magbuo na ng family namin dito. Okay. So, usapan ninyo, ang usapan niyo ay 3 taon lang at most. At most. Kasi yung contract na yun is parang 2 years contract lang siya, tapos may chance kang mag-extend for 1 year, pero ibang contract na siya. Okay. So ayun, nung after ng contract na meron siya yung visa niya, marami siyang opportunity na kasi masipag tong partner ko. Talagang pag may ginusto siyang bagay, matalino kasi siya, talagang makukuha niya. So may mga bagay na unimaginable na na-achieve niya. Gaya kahit na? nasa ibang... Kasi for example, kapag ganun yung contract, most of folks na napunta sa ganong contract, kunyari dun sa parang in-adapt siya ng host family, ang next step nun is parang magiging volunteer work, which is napaka unstable nung contract na visa na yan. Okay. Pero siya, ginawa niya, tinry niya yung best niya na ma-recognize yung certificate niya dito sa college na pagtapos siya para magkaroon siya ng visa na ma-recognize dun for long-term permanent residence. And ayun, eventually nagawa niya and super proud ako dun sa kasi talagang parang siya, suntok sa banyo nangyari na yun, na parang mababa yung chance na mangyari. Pero talagang na-bless siya sa opportunity na yun and super proud ako na nagawa niya yun. So, parang sa time na yun, naramdaman ko na parang, alam mo yun, wala na siyang plano na bumalik. Pero constant yung communication namin, nag-uusap kami palagi. And fast forward, ayun nga, sinabi niya na
ito parang 2 years ago to, 2 years, ano to, parang a year ago, sinabi niya na hindi hindi daw hindi niya na daw kayang iwan yung buhay na in-establish niya doon. Okay. And minade clear ko na kasi sa kanya na before umalis na isa sa non-negotiable ko is kumbaga ayokong umalis ng Pilipinas kasi kaya kong maging successful dito sa Pilipinas. Kasi simula umalis siya, talaga yung naging goal ko is to build my own life dito sa Pilipinas para kahit papano naman may maharap ako sa kanya na pag bumalik siya, di ka lugi kasi ito yung kaya kong ibigay sa'yo. Kasi gusto ko na makapag-provide talaga lalo na sa family. Gusto ko na hindi siya parang alam mo yun, nasayang yung opportunity doon. Gusto ko na whenever na gusto niya mag-travel abroad, kung ayun lang naman yung gusto niya, then kaya kong i-provide yung mga bagay na yun. And ayun yung ginol ko simula nung umalis siya. Talagang lock-in ako. Try ako magtrabaho ng 2 trabaho. May mga side hustles ako. Nagdadagdag ako ng skill. Nag-aaral ako ng ibang language. Nag-aaral ako ng AI lalo na ngayon, di ba? Para maging competitive sa market. Then nag-try ako mag-start ng business. Pero ayun, parang para sa akin mabagal yung naging progress ko. Kaya siguro wala akong maiharap sa kanya nung sinabi niya na parang wala na siyang planong bumalik. So ako naman, talagang para sa akin super sakit nun. Kaya ginawa ko is parang sabi ko kailangan kong pag-isipan to. Parang hindi kami nag-usap nun for 2 weeks, parang ganyan. And then eventually, sabi ko sa kanya kahit it is something na negotiable sa akin, willing na akong sumunod dyan. Sabi ko kasi sa tingin ko kung willing naman akong makasama ka for the rest of my life, this is just isa sa maliit na sacrifice na gagawin ko. So bakit hindi ko na siya i-practice ngayon? So sabi ko sige, ganito gagawin ko. Etong sa next 2 years mag-iipon tayo ng pampakasal. Tapos after nun, pupunta ako dyan, family reunification. Tapos dyan na tayo magsisettle. So ganun yung naging setup namin simula nung conversation namin for the last year. Tapos after nun, balik sa normal na. Actually umuwi siya na itong last etong holiday sa December 2025. Tapos ayun naman, masaya naman kasi nakasama ko ulit siya after how many years, parang 2 years ata di kami nagkita. Tapos nagkaroon kami ng bonding, pumunta kami sa mga gusto niyang kainan kasi na-miss niya yung Filipino food. Pero sinabi ko sa kanya na before kami mag-usap na dapat magpakasal na kami as soon as possible kasi alam mo yun, para sa akin kasi kung pupunta ako doon, gusto ko pumunta ako as soon as possible rin para makapag-start namin ng family. Siyempre, iniisip ko rin yung age namin, hindi naman na kami pabata. No, you're So, young. You're young, actually. I like your determination, but I don't agree na you're losing time. Pero kanya-kanya tayo ng pacing ng buhay. So, umuwi siya ng Pilipinas. Kailan siya umuwi ulit? Etong last, Christmas vacation, Okay. December. So, you wanted na pag-uwi niya, magpapakasal kayo. That's what you were hoping for. Hindi. Ayun yung conversation namin a year ago. Sinasabi ko sa kanya na magpakasal kami. Pero nung December, ang parang yung naging problema niya, para kasing sabi niya, ba't di daw ako nag-propose? Parang chance ko na kasi yun na parang mag-propose sa kanya. Pero on the back of my mind kasi parang alam mo yun, gusto ko na kapag tapos ko mag-propose, then within the next few months talagang locked in, nakasal na talaga. Pero Well, hindi ka pa parang nag-propose, period. Okay. Hindi ako nag-propose and sa tingin ko mali ko talaga siya. Parang naapektuhan kasi ako ng parang yung decision nga namin na yung original decision namin hindi nangyari. Parang may epekto siya sa akin subconsciously. By December, Kaya gaano katagal na siya nasa abroad nun? 2 years. 2 years. So, And then 2.5 years na, 2.5 years. So anong buwan siya bumalik ng Austria? Lang din, 2 weeks lang siya dito. So by January, umalis na rin siya. Okay.
Ayun, sinabi niya bakit hindi daw ako nag-propose, kung gusto ko daw kasi lagi kong sinasabi sa kanya, lagi akong kinukuwento na kapag kinasal tayo ganito, ganyan, ganito gusto ko mangyari. Tapos sinasabi niya hindi ka nga nag-propose tapos which is naiintindihan ko yung point niya pero ang dahilan kasi para sa akin parang ayun nga, merong parang kirot pa rin sa akin na yung original plan hindi nangyari kaya parang nag-hold back ako. Tapos kapag kausap namin yung mga friend namin, tapos tinatanong yung plan, ako sinasabi ko na lang kung ano yung mangyayari. Parang ayoko nang maging vocal kasi before napaka-vocal ko sa plano na after niyang 2 years babalik siya, then we settle in. Alam ng mga circle ko yan, ng mga nakapaligid sa akin. Pero after nun parang naging tahimik ako sa plan namin and feel niya parang wala na daw siya dun sa plano ko. Bakit Sinasabi ko naman kung ano bakit naman kasama sa parameter yung pagdaldal mo sa mga kaibigan mo sa balak mo sa buhay? Hindi, parang kasing may event nun na parang Christmas party ata yun na parang year-end party na ano yung mga bagay na pinapasalamat mo tapos ano yung mga bagay na nililook forward mo. Tapos siya, siyempre in-outline niya yung mga gusto niya mangyari sa amin, parang specifics. And then ako, parang sinabi ko lang na ako dahil di ko naman hawak kung ano yung mangyari sa future. Katulad nung before may plano kami pero hindi nangyari. So ayoko nang i-vocalize kung ano yung gusto kong mangyari. Sinabi ko lang na kung ano yung mangyayari siya by God's will. Ayun yung sinabi ko. And parang sa kanya nasaktan siya na parang di ko daw wala daw siya sa ano ko sa mga plano ko. Parang ganun yung naging dating sa kanya nun. Tapos ano na ba? After nun, sabi ko naman sa kanya na yung plano ko is ganun pa rin. Pupunta ako dyan after makasal, family reunification, magkikita tayo ulit. Tapos, ayun, nung last month, eto kinausap niya ako. Ito pa, isa pa to sa feel ko parang major contribution ng parang kung bakit kami naging distant sa isa't isa. Kasi, ano ko hindi ako romantic. Kumbaga, I'm playing the long game. Lalo na malayo kami. Siguro parang naging ano na yung nag-uusap kami, naging parang given na siya na lagi kaming magkausap. Pero hindi ako nag-effort sa mga important events sa buhay niya. For example, sa Mansari, tapos sa Valentine's. Wait. Stop. Caleb, ano? Okay. Pwede mo na lang sabihin na hindi ka romantic. Huwag mo nang dugtungan pa ng I'm playing the long game. That's not what it meant. Okay. Sige, tuloy mo yung po. kwento. Tapos, ayun yung sabi niya sa akin na hindi naman niya kailangan ng mga magagarbong bagay, kahit maliit na note lang, parang letter, ganyan. Tapos kahit flowers lang, which is hindi naman daw ganun kamahal sa mga important occasion. Tapos sinabi niya sa akin parang last month na parang bibigyan niya ako ng last chance para, kasi ayaw niya daw sayangin lahat dahil lang doon. Gusto niyang maging aware ako, ayaw niya ako bigyan ng timer na hindi ko alam. Kasi may mga ganun din yung babae, parang may timer sila, inoorasan nila yung partner nila, then kapag hindi na met nung partner nila yung gusto nila mangyari on that period of time is i-end na nila lahat. So naging honest siya sa akin sa ganun, naging clear siya sa gusto niya. And ako tinry ko naman na mag-effort. Pero kasi ang naging ako gusto ko gawin siya naturally. Hindi yung parang dahil sinabi sa akin gagawin ko. Tapos parang napipilitan ako, parang naging responsibility siya instead na parang galing talaga siya sa puso. Ayun yung conversation namin last time. Pero sabi ko, tinatry ko pa rin na mangyari siya naturally kapag may mga events. Kaso maliit lang yung span na nabigay sa akin for 1 month. Then eventually, netong last 3 weeks ago, parang naging may ano kasi siya, may personal challenges din siyang nararanasan. For example, dun sa trabaho niya, parang may layoff na mangyayari, ganyan. So parang medyo wala siya sa sarili niya. And ako naman, kapag may mga ganung pagkakataon, gusto ko na maging andun para sa kanya. Kumbaga, ipapil sa kanya na andun pa rin ako, na susuporta sa kanya. Pero yung nangyari is parang nag-distance siya, parang gusto niyang mapag-isa to the point na
yung mga regular habit na ginagawa namin. For example, tatawag ako sa kanya para magbigay ng update. Parang hindi na siya ganun ka willing na sagutin 'yon. Lalo na pag nasa labas siya. Kunyari nasa labas siya, kasama niya yung mga friend niya, which is before naman. Di kasi kami matagal nag-uusap, pero gusto ko pag nag-update ako over the phone talaga, tatawag ako sa kanya, sabihin ko na, "Love, pupunta ako ng gym, ganyan, sige, ingat ka dyan." Then 2 minutes lang yung call, then mag-end na kapag nasa labas kami. Di naman kami nababad sa call. Pero nung napansin ko, one time, tinatawagan ko siya, nasa labas siya, talagang di niya sinasagot yung call ko, then eventually nag-do not disturb siya. So ako naman, na-anxious ako, di ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Baka may masamang nangyari. Talagang in-spam ko siya ng call. Tapos nag-isip na ako ng kung ano-ano. Pero eventually nakatulog ako. Sabi niya na, "Ay sorry, di ko na naka-do not disturb ako." Which is akala ko lang, wala lang. Kumbaga, it's just normal na bagay na nakalimutan niya naka-do not disturb siya. Then, after a few days, nasa labas ulit siya. Sabi niya may dinner daw siya kasama yung friend niyang babae. Tapos, syempre ako, nawala siya ng after parang 4 hours, wala siyang update. So, tinry ko kung tawagan siya kasi maggagabi na doon kung asan siya. Tapos, ayun, hindi siya sumasagot. Tapos, nung tinadtad ko siya ng call, nagre-ring lang pero talagang feel ko ini-ignore yung call ko. Tapos, nung sinabi ko sa kanya, yung parang feel ko, sabi ko sa kanya, na-anxious ako. Di ko alam kung anong nangyari sa'yo and di ko alam kung sino yung kasama mo. Imbis na, kumbaga, sagutin niyo yung phone call na ginagawa ko is, ginawa niya, nag-rush siya pabalik sa bahay nila, din sa kanya ako nausap. So parang dun, ayoko namang mag-isip ng masama kasi wala akong evidence na, kumbaga, alam mo yun, ayokong maghigpit, ayokong maging toxic kasi galing ako sa sitwasyon na ako yung nakaka-receive ng toxicity. So sinabi ko sa kanya, naging honest ako, kahit hindi ako mahilig mag-share ng nararamdaman ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na kapag ganun, parang maraming negative na bagay na pumapasok sa isip ko. And sana tulungan mo ako na mapatunayan na mali yung mga bagay na iniisip ko by just being normal how it used to be, na pag nasa labas siya, sasagutin niya yung call ko, ganyan. And kala ko naintindihan niya yun. Nakala ko clear yung bagay na yun sa kanya kasi parang para sa akin naging mahirap sa akin na mag-open up ng ganong nararamdaman, lalo na hindi ko personality na mag-show ng kung ano yung nararamdaman ko. Pero after a week, ang nangyari is ganun pa rin, nasa labas daw siya, nagwo-walk. Then sabi ko, sige, tawag lang ako para may gagawin kasi ako, gusto kong update kita. Pero ginawa niya ulit is nag-rush siya pa uwi. Then nung nasa bahay na siya, saka siya sa akin tumawag, which is hindi ko magets kung ano yung dahilan. Hindi ko alam kung coincidence yung pattern na yun, na kapag nasa labas siya, hindi niya ako sinasagot. And parang sa point na yun, parang nag-self-destruct na ako na kung ano-ano na iniisip ko ng mga negative na bagay. And parang naging someone ako na kinamumuhian ko, katulad nung pagiging toxic na tayo ko siyang control, na ayoko siyang pagawin ng mga bagay na extra. Ayoko maging baggage sa kanya na kailangan niyang i-carry. Ayoko maging another battle. Kaya, dinicide ko na dahil hindi ko na kaya i-lead yung relationship is end ko na lang kasi ayoko naman maging extra na baggage para sa kanya or another battle to nalalabanan niya kasi nasa ibang lugar na siya. Alam mo, marami siyang na-experience doon. Okay. So what else are you trying to address now? Hiwalay na kayo. Kasi nung nag-usap kami for sa huling time na nag-usap kami, meron parang, di ko alam kung closure siya, pero sinabi ko yung lahat ng nararamdaman ko, sinabi niya yung lahat ng nararamdaman niya, and parang yung naging bottom line is we love each other dun sa paraan na alam namin, pero
hindi kami on the same page. Kasi siya, parang yung love language niya is parang gift giving, mahilig siyang magbigay. And ako naman, di ko gustong bigyan. Parang, alam mo yun, tinry kong matutunan na tumanggap, maka-appreciate. Which is para sa akin naging challenge rin siya. And siya naman, gusto niya yung paano ba yung taong may emotional intelligence kapag kausap, instead na bigyan siya ng mga solution lang, or yung dapat tama yung mga words na gagamitin. Ayun yung parang naging end namin, na mahal namin yung isa't isa in our own version of love. Pero parang habang nangyayari, hindi namin napansin na we're drifting away na sa isa't isa. And ayun, hindi ko lang ang bottom line nito, Papa Jack, is so malaman kung tama ba yung naging decision ko. Tama ba na i-end ko na lang ng ganun? Yes. Or kasi sinasabi ko, okay po. Good for her. Mabuti sa kanya ito. Okay po. Gusto ko malaman kung bakit. Bakit po? Bakit po? You are too strategic to fall in love. That's not the way to fall in love, pare ko. You try to edify yourself by trying to sugarcoat your own misgivings, no? Like for example, like saying, hindi kasi ako ma-effort sa sa mga mansari namin, I don't give gifts because I'm playing the long game. What for? Bakit ka? Because playing the long game is just saying you're being strategic and reserved. For what? Malayo na nga kayo, hindi ka pa nag-e-effort. What for? Anong strategy yun? Anong strategy yun? Tingin ko kasi yung parang yung naging mindset ko is, kumbaga, parang focus muna ako. Hindi yun ang point eh. Diyos ko naman, negligible naman dapat yung gano'n na mansari nyo. Kahit paano yung strategy mo sa buhay, hindi ba dapat kahit paano? Malayo na kayo, brad eh. Sana kung nasa Kalentong lang yan eh. She's halfway around the world tapos wala ka maparamdam sa kanya on special days. I know that most men, diba, are not really romantic. Gets ko yan. Pero para justify mo siya, para ang dating nito sinadya mong wag gawin kasi you are being strategic? For what? I mean, really, for what? What for? Gets po. Tapos bakit gano'n? Bakit parang you cannot be vulnerable around her? You are too protective of yourself. You are too calculating. Bakit? Ganyan ba magmahal? Look, the number one trait of someone who is in love is vulnerable or vulnerability. Sinuport ko po siya, pagpunta niya sa ganito, everything. No, she wanted that. She wanted that to happen. Mm-hmm. She exactly know what she wants in life. You don't. Para naman sa akin, Papa Jack, alam ko yung end goal. Look, ganito kanina may nabanggit ka, Caleb, na gusto ko maging mag-asawa na kami. Did you even ask her what she wants? Hindi mo yata nabanggit sa akin kung anong gusto niya. Yung gusto mo lang. Sige, Papa Jack. Kasi, ayun, isa rin sa hard conversation namin yan. Na siya kasi, gusto niya na, hindi ko alam eh. Ako kasi, gusto ko na, mag-build ng something meaningful. Pero siya before. Okay, stop. Diyan kami problema sa buhay, Caleb, no? Ako kasi, gusto ko mag-build ng something meaningful. Paliwanag mo sa akin yun. Kasi mukhang matalino pakinggan. Okay. Ano meaning nun? Dali.
Kasi para sa akin, kumbaga, ayoko, ito yung gusto niya. Yung gusto niya na mag-travel lang up until hanggang gusto niya. Tapos ako naman, gusto ko mag-settle kami agad para makapag-build kami ng family. Ano Para meaning at the nung end of the ano day, yung meaningful doon? Because she framed it in such a way, di ba, na para bang your way should be the standard. What if traveling to her is meaningful? Because I did not feel that at any point in this conversation na kinuwento mo na pinagdaanan nyo, at any point, I did not see or hear you trying to look at things from where she stands. She yung wants, perspective ko dun, Papa no, Jack. she wants to travel. Look, ganito She wants to travel. Did you ever try to look at it na parang, tignan ko nga kung ano meron sa travel, baka magustuhan ko rin. Because the love of my life wants it. And even to a point na nag-break kayo. Look, nag-umpisa ka by saying na I approach thing logical. Di ba logically, after mong sabihin na nakipag-break ka last week, even breaking up with the love of your life is logical to you. It's an emotional process, but to you, it's still logical? It's just the right thing to do para sa akin. There's no right thing or wrong thing to do. I'm just shocked that you consider that as a logical transaction. Transactional lang sa iyo yung paghihiwalay nyo. Uy, wala, alam mo, Caleb, wala tayong magawa, Brad. No, hiwalay na kayo eh. Tapos na to, no? Kumbaga, this is just matter of fact. No? Hinihimay na lang natin ito. Hindi ko nga alam ba't natin pinag-uusapan to eh. Wala na kayo last week eh. Hinihimay na lang natin ito because I want you, stop, wait, ako muna pare ko. Hinihimay na lang natin ito pare ko because I want you to, at the very least, the next time you fall in love, you won't do what you've done wrong here that caused the person, the love of your life, to walk away from you. You cannot be transactional when it comes to relationship. Pare ko, emosyon ng relasyon. You cry, you laugh, you di ba, you break down into pieces, you're vulnerable. Hindi po pwedeng calculating ka sa relasyon. It's so wrong to say and hear this, but when you are in love, you're practically allowing that person to hurt you and you are willing to be hurt. Because the apology after, di ba, the apology after the pain is the sweetest thing to ever happen. Kaya ikaw, masyado kang calculating. Hindi pwedeng ganun. Kasi hindi mo ma-enjoy ang pag-ibig kung ganun ka. Okay po. You said it's the right thing to do. Bakit it's the right thing to do? Bakit? Kasi, kung sabi niya sa akin din na kapag nag-uusap kami, parang gusto niya ng space, kumbaga. Tapos sinabi ko nga may mga personal issues din siya na dinidil doon. And feel ko na parang instead na makatulong yung presence ko doon, parang nagiging responsibility na dahil hindi ka nakasanayan talaga na lang. makakatulong kung pabigat ka sa emosyon niya. Kung iniintindi ka pa niya alongside her obligations there, talagang hindi ka makakatulong. And I think that's practically what is happening. What was happening. Well, anyways, Caleb, hiwalay na kayong dalawa. You lost her. You can claim the part where ako po nakipag-break, but you lost her. You know what you did not realize when she left for Austria? Alam mo kung anong hindi mo na-realize? Ano yan? That is the possibility that she might look at the world differently from how you look at it. Hindi ko alam kung ano meron. Mag-abroad ka nga lang ng 3 days, nag-iiba yung pananaw mo sa buhay. Because when you go abroad, pare ko, there's a lot of chances that you can imagine or opportunities that will present itself or themselves to you. Iba nagagawa ng abroad eh. It's either it can make you as a person or it can break you. But I think it made her different. But she continued loving you. Now, let's go back to something now. Ang dami mo sinabi.
Gusto ko pong ganito, blah, blah, blah. But she was around December. You didn't propose. You did not back your words up that you wanted to spend a lifetime with her. Yes po. Why didn't you propose? Kung talagang, not that I'm saying na dapat ka mag-propose, pero ikaw itong bukang bibig mo na gusto mong, di ba, mag-build kayo ng family or one na, di ba? She was around December. Why didn't you propose? May I know? Di ko rin po alam yung reason, Papa Jack. Because you're not sure of her. Subconsciously, I'll sure tell you. po ako sa kanya. No, you're not sure of her. You would have proposed. I'll tell you what happened. Unbeknownst to you, and unbeknownst to what you can realize from what happened, one of two things is, di ba, is true. Number one, na-alienate ka na ng bagong version niya. And number two, naapa ka ng pride mo sa na-achieve niya. I'll say it again. One of two things is true. But two things can be true. No, one of two things is true. Number one, na-alienate ka na. Na-alienate ka na of what she has become as a person. Or number two, naapa ka ng pride mo of what she has become. Okay po. No, I'm telling you, I mean, mali ba ako doon? Tama po kayo. I get you. Lalaki. I get you. Lalaki. And I think pare ko, not to romanticize what happened, but feeling ko, di mo na rin siya ganun kamahal. Feeling ko, hindi mo na rin siya ganun kamahal. Para sa akin naman po, kumbaga, mahal ko siya pa rin. Katulad ng pagmamahal ko before. Di ko alam kung nagbago siya in my perspective. Pero parang yung naging struggle. Kasi sinabi niya kanina, Papa Jack, na na-alienate ako ng bagong version niya. Which is parang yung mahal ko is yung previous version niya. People changed. I'm sure you changed. Ikaw din, nagbago ka rin. Yes po. But maybe her changes is more significant. Okay po. What did you want to ask me, by the way? Kasi etong past few days, syempre, saka lang na-realize yung lahat. Katulad ng sinabi niyo, Papa Jack, yung mga bagay na dapat kong ginawa. Tapos di ko naman ginawa. Kasi mga ginawa ko na di ko naman dapat gawin. Then, nagtatalo sa isip ko na, kasi alam ko ngayon, lalo na sa state namin ngayon na emotional, pag kinausap ko siya, alam ko na malaki yung pagkakataon na parang babalik kami sa normal, or hindi naman kayo bumalik sa normal pero magbabalikan kami. No doubt na feel ko mangyayari yun. Pero di ko lang alam kung tama yung decision na mag-move forward na lang or try ko pang i-fix yung mga bagay na nagawa ko. Okay. Or No. I think this is what happened. This is purely assumption, but I think it would make sense to you. Ready? Ready po. I think she was
already questioning whether she wants to be with you or no more. I think nandun siya sa part na yan. No? She was trying to weigh whether gusto niyang ituloy or hindi. Meron kayo. And maybe coming home to the Philippines ng December made her realize or made her question more. And she was contemplating because I think she knows and she understands that you are a good person. You're a good catch. But along the way, you lost the ability to make her happy anymore. So, hindi siya nakikipag-iwalay sa'yo. Until you did. At hindi ka na niya pinigilan. Tama po. Feeling ko pag tinatry mo siyang i-win, pabalik naman siya. She will try. Adamantly and reluctantly, I think she will. Pero nung nakipag-iwalay ka, siguro naisip niya, ito na siguro yung sign. Naramdaman na rin ni Caleb, we are no longer traveling in the same horizon. We are no longer in congruence with each other. Ginagamit na kita ng mga big word kasi matalino. Horizon, big word, hindi nyo kaya. I'm just saying. Okay po, thank you po. You'll be fine. Alam mo, if there's anything good about you is that I think you're smart. No. I think you're a witty young man. You're just 25. No? There's so much ahead of you. Sana po. Kasi po, parang, alam mo yan, naging pattern na namin na kapag ganitong time magkausap kami, then ngayon, di ko alam kung ano yung mga bagay na gagawin ko para ma-feel lang yung time na ngayon empty na, wala nang ginagawa, idle na. Well, embrace. Kaya, embrace the emptiness. Pain demands to be felt. Yan ka na naman, maghasaktan ka na rin lang, logical ka pa. Tigilan mo nga, asan ba yung pamalo ko dito? Pain demands to be felt. okay po. You're a good person, Caleb, no? Despite the fact that you lack some emotional prowess, no? Tigilan mo yan na pag nagmahal ka ulit yung I approach things so logical. No, you're not supposed to. In trying to take care of the person you love, yes, you have to be logical. When trying to deal with her, you have to be emotional. Alam ko na mahina tayo dyan kasi lalaki tayo, di ba? Natin nature yan eh. Yan ang katotohanan. It's not within our nature, but you try your best. Kasi in your case, iba eh. Parang proud ka pa na logical ka lang eh. No, you're not supposed to. Alam mo, ito pare ko, alam mo magkakaintindihan tayo. Kasi, pareho kita na ugali, kaya nagigets kita eh. I'm mostly logical person, ano. When I want to. There's a lot of things that doesn't make sense to me. No, if I just want to approach treating someone, diba, logically, there's a lot of things that doesn't make sense to me. Dami. There's a lot. No? Kung magiging logical tayo, hindi ko nagigets, ba't kailangan ka bigla ng bigyan ng bulaklak? Hindi ko nagigets yun eh. Nakuha mo yung point ko? Yes po. Oh. Hindi ko rin mag-get yun. But, I know that it will make someone happy. So do it.
Yun eh. That's where you get past the logic eh. It might not make sense to you, but alam mo, it will make the person happy. So you do it. Nako, my point. Gets po. Because giving flower doesn't really make sense. Pero alam mo, magiging masaya siya. So, gawin mo. Gets? Gets. That's where the logic stops. Sayang talaga yun. Pwede yung bili ng ano yun eh, di ba? Bigas na lang. Okay, bigyan lang kitang cash. Yun ang logic doon, tama? That's what it makes sense eh. Gusto mo ng bouquet? Hindi na. Ito na lang ang 1,000. Yun ang logical eh. If you wanna be logical. Tama, mali? Tama po. Exactly. But relationship is not logical, pare ko eh. Emotional, ano yan eh. Dwellings yan eh. Well, you're going to meet your match. Okay po. You're going to meet your match. Sana po siya pa rin. Well, dahil mong arte, gustong palang balikan. Alam mo, naiirita ako sa'yo, Caleb, no? Well, I don't know, no? Kung ganyan rin lang ugali mo, you go back to her, wag na lang. Okay po. If you're going to offer the same thing, bakit pa? Diba? Okay? Okay po. Mag-ingat ka ha. Thank you po. Thank you po sa real talk. Solid. Good morning, pare ko. Caleb, good morning, sir. Morning po. Bye-bye po. Thank you.